Hello guys, gandang araw. Dito ulit tayo sa bubong namin. Magdadagdag ako ng another 550 watts na panel. Kung natandaan nyo last time, yan yung ikinabit kong dalawa. Katapos meron dito na isang 150 at isang 450. Ang nangyari, yung sa isang 450, may nagka-interest, binili kasama yung luma kong mga gamit. So isang buwan. So yung pagbentahan natin, binili ko ng bagong 500 watts na panel. I-install uli natin dito. Kaya kaso naging problema ko yung pagkakabenta, na isama ko yung wire, naputol ko ng sagad, kaya binubunot ko ngayon, tapos dudugtungan ko na lang para maikabit sa kanya. Meron naman tayong extra, tsaka may mga NC4 naman tayo. Okay guys, balikan ko kayo maya maya. Ikakabit ko lang kasi wala akong tripod ngayon, wala akong holder Kaya pakita ko na lang sa inyo pag natapos na uli. Doon nga pala, maglalagay din tayo ng additional na mga support. May binili pa akong railings. Maglalagay ako ng railings sa gitna nun, at saka mga L-put tsaka mid clamp. Okay, balikan ko kayo guys saglit lang. Okay guys, naikabit ko na to. Ang kabit ko, sunod ko naman itong wire, tsaka nakabit doon. Mabilis lang yung trabaho kasi meron tayong wire stripper. Yung kagandahan pagka may wire stripper guys, isang bira mo lang, nakatapos ka agad. Ang helicopter. Ito guys yung natin, MC4. Yung mga piyesa yan guys, kung mapapansin nyo, yan nyo na lang ng matututunan nyo naman yan. Sure naman yun, madali lang naman yan. Check kung kita. Okay. Naman dito yan guys, para dito yan sa negative. Ayun, okay na. Tingnan tayo sa kabila. Sure nyo lang guys na mahigpit yung mga inilalagay nyo, para kasi mahirap umakyat ng bubong. Yan, para sure. Okay guys, na. Okay, nakakabit na. Pwede na nating sukatin. Okay guys, balikan ko ulit kayo. Sukatin ko muna. Okay guys, and fix pala muna natin guys. Hindi ko pa pala na-ipipix tong panel. Andyan pa yung mga L-put. Okay guys, balikan ko kayo. Ipipix ko lang bago natin anuhan. Okay.
Hindi pala kaya guys na ikabit ko muna yung ano, yung mga mid clamp kasi maiilalim to. Kabitan ko muna to guys ng wire. Okay, maingay yung helicopter oh. Asan na ba yun? Hindi ko makita. Basta andyan siya sa taas. Maingay. Bilit lang guys, balikan ko kayo. Kabitan ko lang ng wire. Guys, naikabit ko na yung wire. Hindi ko na lang pinakita at nag-iisa ako dito. Ang hirap, ang bigat eh. Pero ito yung siya guys. May dala nga pala akong ano, multimeter. Ito yon. So nakakabit na. Gusto kong sukatin. Tanggalin muna natin to. Guys, medyo alam ko medyo nahihirapan ko tanggalin dito kasi medyo tricky yung pag ano. Ako ginagawa ko kasi yung mga pinagputulang ko na ganito. Ito yung ginagamit kong pantanggal dito. Paano? Sandali guys ha, pakita ko sa inyo. Hindi ko mahawakan mabuti eh. Sandali lang. Ano ko ba to? Ano? Ang tanggal to guys, medyo tricky kasi yung pinagputulan, yung sabi ko kanina, inilalagay ko lang to doon, no. Saka ko siya pinipiga kasi mahirap siyang pigain, di ba? Pag nailagay niyo siya ng maayos doon, pwede niyo na siyang pigain. Mabubunot niyo na yan. Sa kabila pala ako dapat. Yan. Parang pipiga niyo. Ayun guys, oh. Natanggal. Mahirap kasi siyang pigain. O kung iba naman, ano, wala kasi akong plies dito eh. Long nose plies sana pwede pampiga, kaso wala, kaya ganito na lang. So wala lang, pinakita ko lang guys yung paano ko siya tinatanggal pag piniga. Ayan. Para napipiga. Okay, so ayan na. Kunin na natin yung ano, sukatin natin yung kung ilang volts yung binibigay ngayon nung ating bagong ano. Ito siya. Ito yung kanyang mga ano. So lagay mo natin sa 200. Siyempre negative ay positive. Saka dito natin sa hirap nag-iisa. Okay, ayan guys, 43 volts ang binibigay niya kasi hapon na, so normal lang na mahina na yung ibibigay niya. Ayan, hirap hawakan pero talagang 43 binibigay niya. Okay guys, kabit na natin, i-fix natin yung panel. Ayan guys, nakabit ko na yung kabila. Nangyari guys, yung palang luma ko na 150 mas makapal. So may pagitan yung ano niya, yung mid clamp ko medyo maluwag siya para dito. So ang gagawin natin pagka ganyan, gagawin nyo ano lang, share knowledge lang. Kumuha ko yung pinagputulan ko uli ng wire or pumutol ako ng wire, siya yung ilagay doon sa ilalim ng ano para pumantay yung kapit nung clamp, tsaka nyo siya higpitan. Okay guys, hello guys, yung isang tricks. Ayan, so kita nyo pantay na siya kasi mas makapal pala to eh. Ito mas makapal siya kaysa dito, so kaya nilagyan ko ng solar wire doon or PV. Ayan, okay na siya, pantay na. Ayan guys, yung kabila naman yung L-foot natin. Ayan na yung L-foot, dalawang L. Okay, yan guys, nakikabit ko na lahat. Okay na. Ayan, ano na lang, okay na siya. Yung ano, hindi ko naabutin yung railings para dito sa kabila. Lalagyan ko sana sa gitna pero pwede namang sa susunod na, medyo hapon na kasi. Okay guys, baba naman tayo, doon naman tayo sa ano doon, ikabit natin to doon sa isang ano, sa isang SCC MPPT doon sa baba para ano, gumana na siya. Bukas ready na yan. Okay guys.
house. Okay guys, eto na guys yung dito ko kinabit yung panel na kinabit natin sa taas, yung pinaka latest, yung bagong panel. So tingnan natin, nakakababa pa yung mga niya, yung mga natawag circuit breaker. So pero bago yon, sukatin muna natin yung kanyang kanyang voltage, kung ilang volts ang binibigay niya. Okay guys, okay, hirap mag-isa. Okay, yan guys, 47.9 volts. .9.8 volts. Yun yung nakukuha nating harvest dun sa sa kinabit natin na panel. Medyo kulimlim yata sa labas ngayon, kaya medyo hindi pa nakasagad yung kanya Pero ito ngayon, open muna natin yung sa battery. Okay, yan siya. Okay. Tapos open din natin tong sa para mag-charge na siya. Simula na siya mag-charge. Ayan, nakataas na. Ayan guys. 7.5 ampere yung nakukuha natin sa kanya. Hindi ko pa siya alam kalikutin. Hindi ko pa alam babasahin ko pa yung manual para magalo ko yung niya. Kung ano man yan. Sa ngayon naka-default lang yan guys. Okay, yun lang, pinakita ko lang na gumagana yung ating kinabit na panel. See you next vlog guys. Yun, namatay siya. Thank you. Please like, share, and subscribe. Okay, bye.